Binayaran ako ng best friend ko ng 100,000 para pumalit sa kanya sa blind date. Habang nakatingin sa astig na CEO na nasa harapan ko. Ang unang-una kong sinabi ay, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Subukan mong paibigin ako. Pero matapos makita ng CEO ang mga kalokohan ko, hindi siya nagalit, sa halip ay tumawa pa. Sa tingin ko, interesting ka. Magpakasal na tayo. Bigla akong natulala. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatulala na lang ako sa hawak kong marriage certificate. Hala, parang hindi ko sinasadyang maaga ang ka-blind date ng tropa ko. Pero bigla na lang, tumawag ang tropa ko. Bro, bakit mo in-Indian yung babae? Eh sino tong katabi ko? Asawa mo kaya ako? Ha? Anak ng bro. Yung room number ng blind date. Nagkamali ako. Hindi pala number 6, kundi number 9. Kaya ayun, tulala na naman si ako. At ang lahat ng ito, ay dahil lang pinipilit na ng pamilya ang roommate ko na mag-asawa. Bro, tulungan mo naman ako sa blind date na to. Guluhin mo lang, sapat na. Hinding-hindi talaga ako pupunta. Sa ngalan ng pera, pupunta na ako sa blind date ngayon din. Makalipas ang 2 oras, nakarating ako sa restaurant na pinag-usapan. Hello po, sir, may reservation po ba kayo? Number 6. Dito po kayo. Habang ginagabayan ng waiter, pumasok ako sa private room. Bumungad sa akin ang isang napakagandang babae. Itinaas ng babae ang kanyang mga matang kulay amber at sinuri ako mula ulo hanggang paa. Kaya naman, kampante akong lumapit sa upuang nasa tapat niya. At walang galang na umupo ng nakabakaka. Isang maganda at napaka-agresibong career woman. Ang ganitong klaseng babae, hinding-hindi matitiis. Ang pangmamaliit at pang-aapi ng mga lalaki. At kung medyo mama's boy pa, siguradong busted na yon. Ikaw si fan ko kaya to? O baka naman manliligaw? Hello. Ako ang ka-blind date mo. Ka-blind date? Sakin, sigurado ka? Tama at dahil pareho naman tayong nandito para sa blind date, diretsuhin na kita. Pagkatapos nating ikasal, mananatili ka lang sa bahay para mag-alaga ng mga anak. Pagkatapos ng kasal, sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, kailangan mong sundin ang sasabihin ng nanay ko. Tapos na ko may angal ka. Ang galing ko talaga. Itong script ko, walang palya. Miss. Sige na, pumutok ka na. Wala pang lalaki na lumapit sa akin at nagsalita ng ganitong mga kalokohan. Ang totoo, nakakatuwa pala tong experience na to. Kanina ka pa nakaupo sa harap ko, hindi mo talaga ako nakilala. Anong nakilala o hindi nakilala? Nandito tayo para sa blind date, di ba? Huwag kang masyadong kampante, MS Wang. Alam kong Jiang ang apelyido niya. MS Wang, isa na namang matinding banat. Interesting, ayos din pala tong taong to. Kaya niyang ipahiya ang sarili niya. Pwede o hindi, isang salita lang. Mahalaga ang oras ko. Sa totoo lang, sa tingin ko, okay ka. Anong sabi mo? Nagkakamali ba ko ng dinig? Di ba nasa blind date ka? Pumapayag na ako ngayon. Ganito na ba kakaiba ang trip ng magagandang babae ngayon? Hindi, itong nasa harap ko lang. Hindi sumusunod sa script ang babaeng to. Baka na-traffic ka na dyan. Kanina pa nag-aantay yung babae, naiinip na. Kanina pa ako rito. Bro, yung room number para sa blind date. Nagkamali ako ng type, hindi pala number 6, number 9 pala. Hindi mo ba check yung text mo bago I send? Hindi naman nakakatakot na magkamali ng tao sa blind date. Ang nakakatakot, yung nakapagsabi ka na ng kung ano-anong weird na bagay. Miss, pasensya na. Nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaunawaan kanina. Okay lang. Sa totoo lang, para sa akin, ang hindi pagkakaunawaan ay isa ring kakaibang paraan para magsimula. Ngumiti ako at iwinagayway ang aking kamay. Hindi ako nang ahas na tingnan ang ekspresyon sa mukha ni Jiang Wanteng. Mabilis akong tumakbo palabas. Pinakalma ko ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto ng private room number 9. Sa loob, nakita ko ang isang magandang babae na nakaupo. Hello. Nandito ako para sa blind date. Kayo po ba si MS Shen? Hello. Samantala, sa kabilang dako, habang inaalala ni Jiang Wanteng ang insidente kanina kay Hulong, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay naalala niya ang nag-aalalang tingin ng kanyang ina. At ang malungkot nitong mga salita.
Wanteng, sapat na ang negosyo ng pamilya para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Siyempre, kung gusto mong mag-artista, hindi ka pipigilan ni mama. Pero kailangan din isipin ng isang babae ang pag-aasawa. 26 anyos ka na. Huwag kang mag-alala, titingin-tingin ako. Kapag may nakilala akong bagay sa akin, magse-settle down na ako. Mabait kong anak. Alam ko talagang maiintindihan mo ang hirap ni mama. Kapag nakahanap ka ng bagay sa'yo, bilisan mo ang kilos. Ang mga mabubuting lalaki ngayon, pinag-aagawan na ng mga babae. Kapag nakapili ka na, ay uwi mo para makita ni mama. Biglang natauhan si Jiang Wanteng mula sa kanyang pagbabalik tanaw. Naisip niya ang lalaking iyon. Sa lahat ng lalaking nakilala niya, siya lang ang kaysa isa, na naging komportable siyang kasama. Kung ganoon, pwede ko naman siyang subukan. Excuse me, yung lalaking kalalabas lang sa private room ko. Saang kwarto siya pumunta? Sa loob ng private room number 9. Inihanda ko na ang sarili ko. Sakto namang may kumatok ng marahan sa pinto. Bago pa man ako makakilos, binuksan na ni Jiang Wanteng ang pinto, at eleganteng pumasok. Bahagyang nasisilip ang kanyang mahahabang binti sa bawat indayog ng kanyang palda. Ate, di ba nag-sorry na ako kanina? Anong ginagawa mo rito ngayon? Pero hindi pa tapos ang blind date natin, di ba? Sabi ko naman sa'yo, Dong. Na minsan, sa hindi pagkakaunawaan nagsisimula ang lahat. At isa pa, basta ka na lang pumasok sa room ko, ginulo mo ako, tapos aalis ka na lang. Hindi ba dapat may kabayaran yan? Kabayaran. Kasalanan ko rin naman kasi, nagkamali ako ng pasok, tapos kung ano-ano pang pinagsasabi ko. Dong, mukhang kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Hindi ko pa nga natatapos ang sadya ko rito. Ate, sa tingin mo ba tamang oras to para pag-usapan yan? Pasensya na, pero wala sa akin ang mang-agaw ng tao. Hindi ako mahilig Mainermon. Gusto ko, diretsahan. Sino ba talaga tong babaeng to? Mukhang hindi siya nagbibiro sa dating niya. Sige na, ate, sasama na ako sa'yo. Miss Shen, pasensya na po talaga. Sa sitwasyon ngayon, mukhang hindi na natin pwedeng ituloy to. Huwag kang mag-alala sa ipapaliwanag mo sa pamilya mo. Sabihin mo na lang na ako ang may kasalanan. Ayos lang. Bunso, huwag ka puro buntong hininga. Seryosohin mo naman yung sinabi ko kanina. Ate, huwag naman po ganyan, miss. Grabe tong babaeng to, kakakilala pa lang, gusto na kong maging boyfriend niya. Wala man lang pakiyeme. Ate, ang ganda-ganda mo pa naman. Siguradong hindi ka nawawalan ng manliligaw. Bakit ako pa ang pinipilit mo? Bakit hindi mo na lang ako ibaba sa tabi? Tapos maghiwalay na tayo ng landas. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mong magka-girlfriend. Pero maiintindihan ba yan ng mga magulang mo? Sa tingin ko, hindi naman sila ganun ka-open-minded para hayaan kang maging single habang buhay, di ba? Kung hindi, bakit pa nagkaroon ng blind date kanina? Hindi ko sinabi sa kanya na ako yung pumalit lang para sa kaibigan ko sa blind date. Pero tama ang punto niya. Pinipilit na nga ako sa bahay na mag-asawa. Bunso, kaya ko to iminumungkahi. Ay dahil pareho tayo ng sitwasyon ni ate. Bakit hindi na lang tayo magpanggap na magjowa? Magkasama tayo kapag kaharap ang mga magulang. Tapos sa ibang araw, wala tayong pakialamanan anong masasabi mo. Ang ganda at ang galing pa naman ni ate. Siguradong walang magulang na aayaw sa kanya. Kung iuuwi siya para iharap sa mga magulang ko, siguradong solve na ang problema. Sige, pumapayag ako. Kung ganun, deal na tayo, ha? Simula sa sandaling ito, magjowa na tayo. Sige, simulan na natin ang formal na pagpapakilala. Ako si Wanteng, 26 na taong gulang. Baba na, bunso, Lin Bei, 25 taong gulang. 25. Aba, bunso nga kita. Tawagin mo ulit akong ate, dali. Ayoko nga. Aba, may pagkasuplado rin pala tong bunso ko. Bago ako, ilang beses ka nang nakipag-blind date. Sa tingin mo, hayaan mo na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Huwag mo nang uulitin to. Anong problema ng babaeng to? Ngayon pa lang, nagseselos na. Pagkatapos, lumabas silang dalawa sa garahe. Sinuri ni Lin Bei ang bilya sa kanyang harapan. Ang laki ng lote nito. Ang yaman pala talaga ng babaeng to. Teka, bakit mo ako dinala rito? Huwag mong sabihing ipapakilala mo ko sa mga magulang mo. Ano bang iniisip mo? Dinala kita rito para makabisado mo ang daan.
Para sa susunod na may misyon, hindi ka maliga sa paghahanap sa bahay ko. Dong, bakit parang takot kang pumasok? Natatakot ka bang may tao sa loob? Teka lang, ate, huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano. Bakit naman ako matatakot? Upo. Magkasundo muna tayo sa sasabihin natin. Tungkol naman sa trabaho ko. Sabihin na lang nating isa akong di gaanong sikat na artista. Mas maganda pa nga siya kaysa sa mga sikat na aktres sa dati kong buhay. Pero isang di sikat na artista, may bodyguard. Gaano ka ba kadi kasikat? Kasi ako, ngayon lang kita narinig. Dong, hindi mo man lang ako kilala. Ang bagong reyna ng musika. Normal lang na hindi mo ako kilala. Okay lang, ate. Ang totoo niyan, presidente lang din ako ng isang maliit na kumpanya. Isang munting presidente.